Hello TV fam, maulan na umaga sa inyong lahat. So as you can see, this is the weekend, nung long weekend natin. It's currently Sunday. And maulan no? Hindi magandang weekend ang nangyari. Actually, ini-expect sana namin na makalabas tayo this weekend kasi nga family day, you know. Ano ba naman ang family day kung hindi mo talaga siya ma-enjoy as a family, kasi yun yung main purpose, no? Anyway, magtataka siguro kayo, linggo-linggo, no, 9:30 in the morning, saan ba tayo pupunta? Ano ba ang lakad natin? Although wala tayong specific na itinerary ngayong araw, naisipan pa rin natin kasi nakakita tayo ng ad sa Facebook Marketplace at meron nga tayong balak na kunin. Kasi kung mapapansin nyo, dun sa kwarto ni Cal at saka ni Clark, meron silang parang mini basketball ring na ginagamit. So nasira na kasi yun, sa katagalan ng panahon. Nabili lang ata namin yun for $15. Nakakita ako ng ad sa Facebook Marketplace na mas magandang unit, no? It's being sold for $15 din, same price. The only difference is this one is made of much better material. Tapos meron din siyang kasamang yung nagki-keep track ng score doon mismo sa sa mismong unit, yung parang pinaka-board niya. So naisipan ko kontakin yung seller, total taga dito lang naman siya sa Richmond, and i-negotiate natin yung presyo. And it so happened na nag-agree naman siya, no? So yung $15, sabi niya, okay, sige, just take it, I'll sell it to you for $10. So naka-minus gastos pa rin tayo. So yun yung pupuntahan natin ngayon. At dito lang naman siya sa Richmond, kaya pinuntahan na natin. So itong ruta na pupuntahan natin, it's about 8 minutes away from our actual location. And on the way siya doon sa actual house na nag-open house na I think madami sa inyo na nagustuhan din. Yun yung ruta natin. So after natin makuha itong unit na to, uuwi na rin naman tayo, and then mag-iisip tayo kung ano ba yung pwede nating magawa kahit na umuulan, kasi sana ma-enjoy yung park, no? Makapunta ka sa beach at ma-enjoy mo yung simoy ng hangin kahit na medyo malamig sa labas. So yun sana yung hinahanap nating activity, kaso hindi natin magawa ngayon kasi nga nag-uulan. Usually yun na lang yung nagagawa namin pagka maulan na panahon talaga. Is alam niyo, magkasama-sama kayo sa isang lamesa na kakain. Kasi nga, kung hindi busy kami sa work, pag nasa bahay, pagod ka na, and then wala ka na ring energy to mingle. So ang nangyayari sa amin, kami, we stay in our own rooms majority of the day. At yun yung parang isang natin na nakikita natin na downside, na pag maliit, or not naman maliit, pagka wala kayong lugar, yung common area ng inyong bahay ay parang hindi sapat, ang tendency is magstay sa mga kanya-kanyang rooms, and then for you to do your own thing. Na in essence, di ba dapat kabaligtaran? Pag maliit ang lugar, normally makakapagsama-sama kayo sa common space. Kaso hindi ganoon na nangyayari. Yun yung dating perception ko, na pwede mo palang gawin yun. Pero ngayon, parang hindi ganun ang nangyayari. Hopefully, sa lilipatan nating lugar, no, maging mas maganda ang effect niya
no? Anyway, nandito na tayo sa bahay ng pagbibilan natin ng basketball hoop. Balikan ko na lang kayo pagkakuha ko dito sa sa unit. Antayin nyo lang ako. Medyo mayaman yung may-ari. Malaki yung bahay nila dito. Message ko lang na nandito na tayo. Balik tayo. Ito na, nakuha na natin. Ito siya bale, oh. So, meron siyang sensor dito sa baba na kung saan pag may pumasok na bola, may counter siya, digital counter. So, not bad. Nakuha lang natin for $10. I'm pretty sure ang price nito sa Amazon is around 40. Kasi may electronic component eh. Bakit yung may-ari? Kasi siguro hindi issue sa kanila ang pera. Kaya tawag dito, instead of going sa trash or for recycling, pagkakitaan na lang. So ngayon, uwi na tayo. Tingnan natin ang magiging reaction nung dalawa nating bata-batuta. Tingnan natin kung matutuwa sila. Sana naman matuwa sila. So yun yung sinasabi ko, tingnan natin yung reaction nung dalawa nating bata-batuta sa bahay. Kung matutuwa sila sa ating dala. Yung mga gantong bagay, alam mo yun, naiisip ko na yung mga gantong bagay, kahit na alam nating parang wala lang siya, alam mo yung parang napaka ba nung value, pero yung effort na ginawa mo na maisip mo pa rin yung importante sa anak mo. I wouldn't say naman talaga sobrang importante, pero alam mo kasi yung mga dating tinanong na sa'yo ng mga anak mo eh. And I think importante na meron tayong recall kung ano yung mga hinanap sa atin dati ng mga anak natin, ano yung parang nagkaroon ng interest or spark in a sense. Kasi alam ko yun yung parang marirecall nila sa pagtanda nila, yung parang, alam mo dati yung dad ko, nasabihan ko siya na parang, dad, sira na yung ganto ko, tapos nung nakakita ka ng opportunity to replace it with something better, without them knowing na gagawin mo yan all of a sudden, I think yun yung mga small key things na nagmamatter. Ewan ko, tingin ko ano lang naman yun, observation ko lang naman yun, at based sa understanding ko ng ano yung mga pwedeng ma-appreciate at ma-value at maituturo natin sa mga anak natin pag lumaki na sila, yung ganong klaseng pagiging thoughtful, no? At sana by the time na kung halimbawa si Cal at si Clark, yung magkaroon na sila ng mga sarili nilang pamilya, hindi nila makaligtaan yung mga gantong klaseng gestures na yun lang naman talaga ang pwede natin gawin as a parent, yung parang yung hope na they will grow up to be na kung paano tayo namuhay dati, diba? So yun lang, kaya ko lang naisip, although sabi ko sa inyo napakaliit na material na bagay, it's not really about na how silly or how simple ang isang bagay. Sometimes it's all about yung experience na parang, uy, natandaan ng dad ko, uy, natandaan ng mom ko, yung ganong klaseng experience, yun yung parang na nare-retain sa kanila
which is I think very important. Kayo, dun sa mga may mga pamilya sa inyong may mga anak, paano nyo napaparamdam sa kanila na they matter to you? Is it through material thing? Is it through more on, service? Umabot pa kayo sa punto na parang, alam mo yung sa opisina, di ba? Meron silang ginagawang personality test wherein inaalam nila kung anong klase or anong kulay ng personality nung anak mo. More on, ano ba siya? Data-driven, yung mga more on facts. Base doon sa mga ganong klaseng pag-aaral, inaalam nyo ba yung mga ganong bagay sa anak nyo? Para makatulong sa inyo kung how to deal with them. Comment down below, share nyo sa amin kung ano yung practice na ginagawa nyo na nakikita nyong effective, no? Alam ko yung vlog natin today, it's not a typical vlog about our life sa Canada, pero I think itong topic natin is a very important life lesson, not only for me but to all parents in general, putting their kids perspective, wearing, ang sasabi nila dyan is sa business world is wearing their hat, kung ano ba yung pagka nilagay mo yung sarili mo sa shoes ng mga anak nyo, ano yung tingin nila, ano yung ma-appreciate nila, yung mga ganyang klaseng bagay. Share nyo dyan sa comment section kung ano yung mga tingin nyo na nag-work, ano yung mga ginagawa nyo. I think importante na malaman ng mga manunood natin, sa vlog, yung mga ganitong klaseng realizations, dahil isa yan sa mga key aspects on how you can basically communicate and make your kids learn yung parang mga ways nyo, diba? So, nandito na tayo sa bahay, and then kita lang tayo di mamaya. Ano kaya magiging reaction nila? Ayan. Not bad, diba? For $10, it still works. High speed condition, sayang naman, diba? Tingnan natin kung matutuwa ang dalawa nating lalaki sa bahay. Tingnan natin. Yun. Nag-open na ang ating pintuan. Hi. Hi. I'm cleaning the dryer. Okay. We're going. What is that? You got new basketball from Kuya. Oh. You need to bring it to Kuya's room. Wow! Oh. It's a new basketball from. You're welcome. Bring it to Kuya. Oh, bring it to Kuya. He's gonna bring it up. We're gonna replace it. Careful yung detachable. This one is, you can remove this. Yeah, that can be removed. I thought you forgot about it now. Oh, okay. You're welcome. You attach this. Huh? Siguro put it muna dito sa door. Sa door? Yeah, but we're gonna put it on the wall. Like It's supposed to be like that. that? Yeah. As long as it doesn't... Yeah, kaya nga, this, you can remove this supposedly. But we're gonna attach it doon sa wall. So we can replace that. Yeah. I think you check if it works. It has a counter eh. Oh! How many points? 3 points? Yan natin to. Check mo nga kung nag-work. Ayan. Ayan, check. Whoa!
sige. That's nice. Kabit na lang natin sa sa wall. Mamaya-maya. Yung tipong pagpasok mo ng bahay, yung asawa mo, biglang naging handy. O, di ba? Meron siyang agenda. Nalinisin ang dryer natin. Pero in fairness sa'yo, at That's me right there. I'm just in fairness sa akin. in fairness sa'yo, nakatanggal ka na ng 4 na screw nang wala ako. Congratulations. So, samahan na lang natin siya. Tulungan natin. Ano bang ina-agenda niya? So, ito, tinanggal niya tong nag-filter ng lint para malinis. Kasi nakakos ng sulog yan. Napapraning ako sa sulog. Oo, nag-event cleaning kaya tayo sa building. Oo nga, pero hindi natin sa May event cleaning. Oh, anyway. Yan, linis tayo. Samahan na lang natin. Para ma-sure na wala tayong maging problema. Para sure yung na ako masira. Yun yung point niya. Hindi ko na alam kung nakikita nyo, pero yun yung nililinis ni Joyce kanina. Ayan o. Yung area na yan, yan yung dinadaanan ng lint. So, nagpunta tayo dito sa locker natin. Andito na yung matagal nating hinahanap kasi natatandaan ko, bumili kami ng malaking pack ng toilet paper. Kaso hindi namin mahanap dun sa taas. Nilagay pala namin dito. Para, kasi natandaan nyo doon sa mga previous vlogs natin, nag-open house tayo. So, lahat ng mga pwede namin ilagay dito sa locker, nilagay namin. Ayan. Yun pala yun. So, nandyan pala siya. So, kukuha na lang tayo nito. Ayan. Nakapack siya. And then, kuha na rin tayo nung kailangan nating wood. Itong dalawa. Isa lang naman ang kailangan natin eh. Gagamitin natin yan doon sa ating ring na i-install. Mas madali pa atang hugutin itong isa. Ayan. That's it. Okay na to, isa. Isang piraso. Yan. Gamitin natin yan mamaya. So, ngayon, iligpit na natin ulit. Locker natin. So, ito pa nga yung tira nating materyales. Oh, galing doon sa, sa ating shower. Na hanggang ngayon, iniisip pa natin kung saan natin gagamitin. Alam mo naman tayo, hindi tayo mapagtapon. So again, siguro iniisip nyo, bakit naka-cover ng karton? Naka-cover yan kasi nanakawa na tayo minsan. So ngayon, ginagamit natin yan para hindi nila makita kung ano yung laman. Diba? Para kahit papano safe. Ayan. Nakabit na namin yung... I'm there. I'm just still watching. Good morning, good morning. Good morning. I'm watching TV. So, nakabit na namin yung ring ni Kala at ni Clark. Kailangan lang namin bumili nung bola na medyo mas soft para sa ganun hindi masyadong maingay. Pero okay siya. Kumusta, Kal? Good, yeah. Thank you. You're welcome.
Ayan, makakapaglaro na sila. Yun yung kahoy na kinabit natin. So, hindi na tayo nagdagdag ng butas sa wall. Yung existing butas, ginamit natin. Yun yung purpose ng wood. Tapos yung wood mismo yung binutasan natin para mahang natin to. Yan, yun yung salarin kung bakit hanggang ngayon. Ang pinakamasakit talaga is yan, no, yung splinter. Ayan. Hindi ko pa natatanggal hanggang ngayon eh. Medyo masyadong maliit. So, iniisipan ko pa kung paano ko matatanggal yung splinter sa kamay natin. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.